Narito ang pinakahuling update tungkol sa bagyong Mirasol at sa low pressure area na papasok sa ating area of responsibility. Ngayong Miyerkules ika-17 ng Setyembre taong 2025, ang LPA na minomonitor natin sa silangang bahagi ng ating bansa ay ganap ng bagyo at tinawag na Tropical Depression Mirasol. Ang bagyong ito ay may lakas na umaabot sa 55 km per hour at may pagbugso na 75 km per hour habang kumikilos pahilaga kanluran sa bilis na 15 km per hour. Dahil isa na itong ganap na bagyo, pinangalanan na itong bagyong Mirasol. Makikita natin na nanalasan na ito sa silangang bahagi ng Luzon, partikular sa Aurora, Isabela, at inaasahan ding dadaanan nito ang Cagayan Valley Region, Apayao, at Babuyan Group of Islands. Kaya pinaghahanda na natin ang ating mga kababayan. Ang mga lugar na sakop ng cone of probability at posibleng maapektuhan ng bagyong Mirasol ay ang Dilasag, Palanan, Dinapigue, Divilacan, San Mariano, Dinggideng, Padad, Kawayan, Hilagan, Quirino, Rojas, Cabagan, Tubay, Tugigaraw, Pinukpok, Tuaw, Baggao, Kabugao, Lalo, Gonzaga, Santa Ana, Apari, Flora, Kabugao, Pamplona, Calanasa, Carasi, Lawag, Pagudpod, Claveria, at Babuyan Group of Islands. Ang mga lugar na ito ay maaaring makaranas ng hangin at pag-ulan na aabot sa 100 hanggang 200 mm na posibleng magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga mabundok na lugar. Kahit hindi tayo direktang dadaanan ng bagyo, maaapektuhan tayo ng paglakas ng hanging habagat na hinihila ng bagyong Mirasol, lalo na sa Bicol Region at Quezon Province dahil sa mga pag-ulan at cloud cluster. Bukod sa bagyong Mirasol, mayroon din tayong minomonitor na LPA na papasok sa ating area of responsibility na kaugnay ng hanging easterlies. Base sa aming pagmomonitor, ang bagyong Mirasol ay kikilos pahilaga kanluran habang pumapasok naman ang bagong LPA na posibleng maging super typhoon. Kapansin-pansin ang lawak nito at mayroon na itong mata. Mataas ang tsansa na lalapit pa ito sa ating kalupaan at posibleng dumaan sa Hilagang Luzon, kaya pinaghahanda na natin ang mga taga Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region, Abra, Kalinga, at Isabela. Ayon sa Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa para sa buwan ng Setyembre, mula ika-16 hanggang 22 ng Setyembre, habang kumikilos pahilaga kanluran ang bagyong Mirasol, may kasunod itong bagong LPA na posibleng maging super typhoon. Samantala, ang LPA na minomonitor natin sa kanlurang bahagi ng ating bansa ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagsapit naman ng ika-23 hanggang 29 ng Setyembre, habang palabas ang LPA na nasa silangang bahagi ng ating bansa, may panibagong ulat ng LPA na posibleng mabuo sa silangang bahagi ng Mindanao, nakikilos pahilagang kanluran at posibleng pumasok sa ating Area of Responsibility at magpapalakas ng hanging habagat. Kaya agad naming ibinabahagi ang impormasyong ito upang maging alerto at handa ang ating mga kababayan sa parating na masamang panahon na maaaring magdulot ng pinsala. Dahil sa bagyong Mirasol, nakataas pa rin ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Maximum sustained winds of 55 km per hour near the center, gust inches of up to 75 km per hour, and central pressure of 1,006 hectopascals. Present movement, westward at 15 km per hour. Tropical cyclone wind signals in effect. TCWS number 1. Wind threat, strong winds. Warning lead time, 36 hours. Range of wind speeds, 39 to 61 km per hour. Potential impacts of winds, minimal to minor threat to life and property. Luzon, Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, the northern and eastern portions of Nueva Vizcaya, Diadi, Quezon, Casibo, Dupax del Norte, Bambang, Ambagyo, Bayombong, Solano, Villaverde, Bagabag, Alfonso Castañeda, Dupax del Sur, the northern and central portions of Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, the northern portion of Ilocos Sur, Sinait, Cabugao, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, Bantay, San Vicente, San Ildefonso, Santa Catalina, City of Vigan, Kawayan, Santa, Polillo Islands, and the northern portion of Camarines Norte. Maging handa sa malalakas na pag-ulan at hangin dahil sa epekto ng bagyong Mirasol.
Bukod sa bagyong Mirasol at LPA, mayroon pa rin tayong hanging easterlies na minomonitor na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon kabilang ang Batanes at Babuyan Group of Islands. Samantala, ang hanging habagat ay nakakaapekto naman sa kanlurang bahagi ng ating bansa, lalo na sa Bicol Region at kanlurang bahagi ng Visayas, na kung saan makakaranas tayo ng mga pag-ulan at thunderstorm. Sa mga susunod na oras, posible pang lumakas ang bagyong Mirasol bilang ganap na tropical storm habang nasa hilagang Luzon na ito. Ingat po kayo palagi. Sana ay ligtas tayong lahat sa mga pagsubok na dala ng panahon. Narito ang inaasahang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw, dulot ng bagyong Mirasol. Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur. Polillo Islands, Quezon Province, Metro Manila, Ilocos Region, Marinduque, Calabarzon, asahan ng malalakas na pag-ulan, maulap na kalangitan, at pabugso-bagsong hangin dahil sa bagyong Mirasol at sa paghila nito sa hanging habagat. Palawan, Balabac, Bataraza, Brooks Point, Rizal, Quezon, Nara. Aborlan, Rojas, San Vicente, Taytay, Busuanga, Bintuan, Coron, inaasahan ng pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga kabundukan. Visayas, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Aklan, Capiz. Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Siquijor, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Maging alerto sa biglaang pagbuhos ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mindanao, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Northern Mindanao, Soxargen, Caraga Region, Davao Region, inaasahan ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Paghandaan ng posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Kung kayo ay nakatira sa mga mabababang lugar o malapit sa ilog, inirerekomenda na lumikas na sa mas ligtas na lugar o makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan para sa karagdagang tulong. Lagay ng karagatan. Sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng bansa. Gayunpaman, pinapayuhan ng mga mangingisda na mag-ingat sa silangang bahagi ng Luzon dahil sa inaasahang moderate to rough sea conditions dulot ng bagyong Mirasol. Ang pagkulog at pagkidlat ay maaaring magpataas ng alon at magdulot ng pabugso-bagsong hangin na mapanganib para sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Para sa karagdagang impormasyon, makinig sa ating kasamahan na magbibigay ng mas detalyadong ulat. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat. Laging tandaan, ang pagiging handa ay daan sa kaligtasan. Samantala, dahil dito meron po tayong bagyo, meron din tayong southwest monsoon or habagat na nakakaapekto dito sa may Palawan, western section ng Visayas at Mindanao. Dahil dito po kay Mirasol na tropical depression, ang pinakamataas po nating itataas na tropical cyclone wind signal ay number 1 po muna. So inaasahan natin yung malalakas na hangin dulot nito ni Mirasol dito sa may Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northern at eastern portion ng Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora. Pati na rin dito sa may Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, Polillo Islands at northern portion ng Camarines Norte. Ito po yung tinggil po sa hangin na dala neto ni Mirasol. Yung next po natin ay tungkol naman sa ulan na magiging dulot neto ni Mirasol. So inaasahan po natin ngayong gabi hanggang bukas ng gabi ay makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rain dito po sa mga color orange natin sa may Isabela, Quirino at Aurora. Inaasahan naman po natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Apayao, Cagayan, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Dulot po nito mga pag-ulan, inaasahan po natin yung mga pagguho ng lupa at mga flash flood. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Samantala, para naman bukas ng gabi hanggang Thursday evening, dahil dito sa paggalaw neto ni Mirasol, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Para naman sa magiging track neto ni Mirasol, kung makikita natin, dito sa ating track, mataas ang tsansa na ito'y maglandfall dito sa may northern portion ng Aurora or dito sa may Isabela. Pero kung makikita natin, bilang isang ganap na tropical depression. So nakikita din natin, paglabas niya ng ating kalupaan, may chance po siya na maging isang ganap na tropical storm. Pag tropical storm po, ang pinakamataas nating tinataas ay tropical cyclone wind signal number 2. Kung sakaling magkaroon po ng changes sa track netong si Mirasol at mag-northward po ito,
hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito yung manatili lamang sa ating coastal waters. Pero regardless po kung ito ay maglalandfall or mananatili sa ating karagatan, inaasahan pa rin po natin, meron pa rin tayong mga tropical cyclone wind signal na itataas, dulot na rin sa lapit nito sa ating kalupaan. At inaasahan pa rin po natin yung mga pag-ulan na dala netong ni Mirasol. Ayan po muna yung update po natin para sa bagyong si Mirasol.